Sa mobile Bible School, tayo'y nagtitipon online. Sa tahanan man o saan ka man. So good evening po sa bawat isa. Yan, we are now recording. At wala po tayong live streaming sa Facebook. Naka-exclusive lang po ngayon sa Zoom. Pero inclusive yung link natin, sinend natin sa mga GC. Sound check. Ayan. Nawa, clear po ako sa inyo. Okay naman po ang atin pong audio. At ngayon po ay February 12. Taganap na 8:09. And I will be teaching about the process of church planting. Itong nakalagay dyan nung November 13, yan po yung last natin pagtuturo. Papakita ko lang yung ating naging outline before. At magkakaroon po kayo ng access po nito sa mga bago lang na nag-enroll ng course. Humihingi ng access yung ating mga kasama. Ayan po. So, solo boy kasi tayo dito sa ating mula teaching sa tech, kaya may mga technical talaga delays. So, pagpasensyahan niyo na. Natalakay po natin about what is church planting and yung tinatawag na saturation church planting or SCP, and mayroong mga e-books tayo na about dito. Pwede nyo na lang pong basahin or ipa-print. Ako po, nag-print out po ako nito. Magandang book po ito. Inalegorize niya yung process talaga ng pagtatanim in church planting. Kaya nga church planting, and even Paul also used that, diba? Sabi niya, si Apollos, ako ang nagtanim, si Apollos ang nagdilig, pero ang Panginoon na nagpalago. So, Apostle Paul pertains to the church, diba? Kaya figuratively, talagang inalegorize niya rin ang church as a plant. So, church planting. And yung second lesson natin is about the church planting process. Mayroong mga process po ito. I think 7 about selecting the soil or pagre-research sa lugar. And yun ding spiritual mapping na tinatawag, kung ilan ang population doon, kung ano yung history ng community or ano ang culture. And then plowing the ground, which is prayer. Talagang mahirap simulan ng anumang bagay apart from prayer. Kaya importante talaga ang prayer or guidance ng Panginoon. And planting the seed, which is the starting of planting the church. Natalakay din po natin yun. Fertilizing the soil, which is discipleship. And watering the soil, which is the Holy Spirit. And removing the weeds. At ngayon po, it's all about preparing for the harvest. Yan. Na may subtopic tayong equipping square, sharing the vision, multiplication, and becoming a movement. Under yan ng preparing for the harvest. And may dalawang bonus lesson tayo. Characteristic of a church planter and pitfalls to avoid in church planting. So, sa mga hindi nakakilala sa akin, I'm your servant, Brother Roderick De Vera, pastor, since nag-start ako full-time missionary 2005. So, 20 years in service na tayo as full-time. At the age of 20, talagang iniwan ko na yung tahanan namin to do mission work. And 2006, I entered the Bible school, and pagkatapos nun, 2 years pa lang ako sa Bible school, I was assigned in a church kung saan ay iniwan ng pastor yung church na yon, at bilang estudyante, second year pa lang ako noon, ako yung na-assign doon.
and installed also as the pastor of that church. And naging senior pastor tayo sa church na yon since 2007 up to present. And we attempted to do church planting. So doon pa lang sa missionary work, it is a church planting also. It was year 2005. At ngayon, hanggang ngayon po ay tuloy-tuloy po yung church na yon, na-relocate lang ng barangay. Pero still same na mga nawin natin na soul, sila rin po yung mga kapatiran doon. At mas nadagdagan pa syempre. Ilang taon ba naman nang lumipas, no? 20 years. So sa biyaya ni Lord, nagtutuloy tayo sa ating church planting mission and praying na may ma-open this year dito po sa nandito po ako ngayon, nakadestino sa Lupao, Nueva Ecija. Lupao, Nueva Ecija. Dulong-dulo na po, katabi ng Umingan, Pangasinan. Dulo ng Nueva Ecija. So, let's start. Purihin ng Panginoon. Kayo po ay naka-tune in sa course na church planting. Admit lang natin itong mga bago. So, church planting tayo po na course ngayong gabi under ng Mobile Bible School, kung saan ito po ay more on self-pacing. Kung may mga available tayong mga video lesson, at panonoorin nyo na lang po yung mga video lessons na yon para maka-cope up, or panoorin nyo kahit sa anong panahon, kahit saang lugar. So yun yung concept. That's why mobile siya. You can study through mobile phone or mobilization. Ibig sabihin kahit naglalakbay ka kahit saang lugar. So yun yung ibig sabihin ng concept ng mobile, and it is an online Bible school. So preparing for the harvest na po tayo. Sa mga kasama natin sa Zoom, pwede bang mag-comment po tayo kung saan tayo naka-tune in ngayong gabi, at bumati tayo sa ating kapwa, sa ating kapatiran. So good evening po sa bawat isang naririto. Ako po ay bumabati sa lahat ng 20 participants. O, di ba? Praise God. At hindi po biro na makasama po ang bawat isa na maibigay ang inyong panahon. Alam ko na busy tayo, kaya bibilisan na natin. So preparing for harvest. Harvesting is the very purpose of planting a crop. Ang purpose talaga nun is harvesting, di ba? Yung planting a crop. Siyempre, bakit ka pa nagtanim kung yung tinatanim mo ay ine-expect mo na magbunga, kung hindi mo rin kukunin? So, magiging palamuti lang siya. So, hindi naman pwede na kung ito ay fruit crop or ito ay palay, ay nagtanim ka na lang, tapos papabayaan mo. So, syempre, kahit sinong farmer, lahat ng tinatanim niya every season, ine-expect niya ang pag-aani. So, in the same way, a church should be established with the expectation that it will grow and give rise to new congregations. So, we are planting a healthy church that could plant a church also. Otherwise, we risk planting churches that do not bear fruit. The new believers must learn that they are called to multiply by becoming soul winners themselves. At marami tayong mga model na pinag-aralan last time. Mga hub model, so yung same DNA model, small church model, house church model. So ngayon naman po, paano natin sisimulan yon? So meron ditong equipping square ni Larry Stockstill. So mga sinaunang writer na rin ito. At lumang libro na ito ng pinagmulan nito, lumang libro. And marami pong na-inspire dito sa model na ito. Biblically, noon pa man model na rin ito no? Pero sasabihin na rin natin ngayon para sa mga baguhan, it is all about winning, assimilating, discipling, and sending. So winning meaning leading people to Christ, assimilating means helping them to connect and belong. At yung belongingness,
importante talaga ito eh. Sa iba, ang tawag nila dito ay building. And sa building na yon, it's kasama na yung discipling. So itong assimilating at saka disciple, it's the same as building. So winning, assimilating, discipling is to guide them in spiritual growth. Kaya tutulungan natin sila magkaroon ng church maturity and involving into ministry until after nila ma-involve sa ministry, susunod na yung tinatawag na mission. So napag-aralan natin last time yung apat na M, which is membership, that is winning, and then maturity, nandun na yung discipleship at saka assimilating. And then susunod doon ay ministry, involving them into a ministry according to the God-given talents sa kanila or skills. And last yung mission. So apat na M yun. That's sending. So ito yung equipping square. At maraming mga program ngayon ng mga churches na merong ganitong tinatawag na cycle. Kailangan maging cycle ito. Hindi pwedeng huminto yung pag-ikot niyan. So new believers must understand that salvation is not just about going to heaven. They have a God-given purpose to fulfill here on earth. Hindi lang basta maligtas, punta sa church, and then wala na, church-goer na lang. Kaya nga sabi ko noon, paulit-ulit, nung si Jesus Christ ay nag-resurrect, sabi niya, di ba, yung teach them, so disciple them, hindi naman sinabing go ye and make many members, kundi go ye therefore into all the world, di ba? Teaching them what I've taught also, or sa ibang salin, disciple them, and baptizing them in the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit. Kaya hindi sinabing gawa tayo ng paramihan ng member, kundi kay Jesus, maghanap kayo ng disciple. Gawin nyo silang disciple by teaching them. So, they have to understand na yung salvation na yun ay hindi lang para pumunta ka sa langit, kundi merong purpose talaga. God has a plan to use them for His kingdom when He returns again, as He has promised, emphasizing the priesthood of all believers. Ibig sabihin ng priesthood of all believers ay naglilingkod, may part sa kaharian, sa church, di ba? In Revelation chapter 1 verse 6, and hath made us kings and priests unto God and His Father. To Him be the glory and dominion forever and ever. Dalawa po, kingly and priestly. Kaya nga doon sa 1 Peter po ba yun na verse, ang isang identity ng church is royal priesthood. Royal is kingly ministry, and priesthood is religious or church ministry. Di ba po? Sa tabernacle. And sa Revelation 5:10, inulit na naman, hast made us unto our God kings and priests, and we shall reign on the earth. At yung reigning na yon, reigning now, at saka reigning sooner. Malapit na kasi dumating si Lord, kaya hindi lang soon, sooner. Amen. Agree ba kayo dun sa sooner? Lapit na hindi naman pwedeng sabihan natin matagal pa, dahil kahit nung panahon sa Bible nakalagay doon malapit na, bagamat 2,000 years na ang gap, hindi pwedeng sasabihin natin na matagal pa. As a minister, we always say God is malapit na dumating. So harvesting through equipping goes beyond teaching. It involves mentoring, hands-on training, kailangan personal, and leading by example. This is why the Cell Church movement is raising up more leaders than any other church model. Kasi doon sila talaga magaling sa hands-on training. Yun yung sinabing, I lead, you watch, and yung iwiwin muna. So, I lead, then iwiwin niya yung isa, and then I lead with you, and you lead with me, and you lead with others. So, yun yung isang model. Unfortunately, many churches lose their most capable
leaders to para-church organization. Bakit? Because they lack opportunities for leadership development within the church. At kapag kulang tayo ng discipleship sa loob ng church, basta maitawid lang yung isang Sunday, ay talagang naghahanap sila. May mga tao talaga na hindi man lahat, no? Kahit sabihin natin 3, 2, 5, at least may mga tao talaga na uhaw din yan lumago, and we have to take that kind of opportunity na tulungan sila or i-lead sila sa ganong desire. So today, there's a growing trend towards the raising homegrown pastor who are nurtured and empowered from within the organization, di ba? Kaya maraming, kahit hindi na nagba-Bible school nga yung iba parang local church training lang and then nagiging pastor sila. So bagamat iba rin yung nagpunta sa Bible school, so kumbaga sa practical muna hanggang sa lahat ng kailangan nilang gamit sa church planting or multiplication, so yun muna ang ituturo sa loob ng church. And then kapag nai-assign na siya, full pack na siya, yung backpack niya ay meron ng mga tools para magagamit niya sa mission and church planting, then tsaka siya mas papalalim pa. So hindi naman humihinto kasi ang pag-aaral. At yun yung isang model po na ginagamit ngayon ng mga churches. So make church multiplication a value in your church. So the moment you plant another church, make sure you keep them accountable for reproduction. Remember that the harvest produces seed for growth. Diba? Sabi nga ni Ellis and Mitchell, if a church exists which never thinks about reproducing itself, never expect or anticipate that this is natural business of growing up, then it is actually sterile. Kaya, ganun din sa yung puno, kung bakit siya nagbubunga, ina-expect niya yung bunga na yon na bumagsak sa lupa at tutubo. So natural yon, natural process yon ng pagkakalikha ng Lord sa mga puno. At merong different kind or types ng scattering nga ang mga puno, di ba po? Meron yung katulad ng mahogany, iikot siya pababa. Pag hinangin, medyo lalayo siya. So iba't ibang halaman, iba't ibang kinds ng spreading. Meron pa yung pag pinindot mo yung bunga ay tatalsik talaga na ganun Talagang iahagis niya yung mga buto niya sa paligid. Meron din yung nililipad. Alam niyo yun, nung bata tayo, pag may nakita tayong lumilipad na cotton ball, na wish ang tawag namin noon nung bata kami. Nandiyan na yung wish. Tapos huhulihin, tapos magwi-wish. So, at ganun din yung ang tawag din yung bulaklak. So, may spread siya na dandelions. Ayun, mga dandelions. So, different. Yun, ina-expect talaga ng Lord na that's why He created that na kumalat ng ganoon to multiply. So, same sa church. Hindi inilagay ng Lord ang isang church sa isang lugar kahit gaano yung ka-remote para mag-instill, kundi para lumago din and humayo. Sabi nga ito sa Genesis 1:28, and God blessed them, and God said unto them, be fruitful and multiply, and replenish the earth and subdue it. So for the earth will be filled with knowledge of the glory of the Lord as the waters covers the sea. So paano kakalat yon? Siyempre sa magitan ng mga Kristiyano, para yung glory ng Lord sa atin na mai-share din natin, na mag-glorify din si Lord sa magitan ng ibang tao. Think of your surname. So you belong to a family that may be several generations of the same name. Alam niyo yun, nung minsan merong inatinan din ako na Zoom class. Ang dami namin. May Reyes yung apelido ng isang leader doon. Pastor, may kilala po ba kayong ganito ang pangalan, tas Reyes? Grabe. Naalala ko noon, isa ang pangalang Reyes sa pinakamaraming pages ng PLDT yellow page. Anong tawag doon? Yung phone book, directory, ganyan kakapal. Ang dami. Yung De La Cruz, De Guzman, Reyes, Santiago, yan, ang daming ganun mga apelido. Tapos biglang tatanungin ka ng, kamag-anak niyo po ba si Reyes sa ganito? Cavite pa naman, isa sa pinakamalaking populasyon sa lahat ng probinsya ng buong Pilipinas. Magagaling kasi ang mga Caviteño magparami.
So, imaginein mo yung apelyido natin, may pinanggalingan at pinanggalingan talaga yon. Kaya kami, mga De Vera, pag napunta kami sa Manila, pag nagtanong, taga saan kayo, De Vera? Kadalasan, Pangasinan. So it started with the husband and wife that produced children. Amen? Who in turn produce children, who in turn produce children until we get down to your existence. So that's a multiplication movement. So ang tao, ganun din ang nature. Therefore, ang church, ganun din po ang nature niya. Denomination started like that. So you can see this example in Wesleyan Revival through John Wesley. He started a movement that touched just about the whole world and exists even to this day. So, kilala na naman natin si John Wesley, di ba po? Isa sa mga sinaunang revivalist at dynamic preacher. So, meron lang akong isang inspiration na story dito about John Wesley, kung paano siya na-inspire na mag-mission or lumipat ng ibang lugar at mag-start ng church planting. So John Wesley faced a difficult decision as a newly ordained pastor. So pastor pa lang, hindi pa church planter. Ngayon, may dalawa siyang option. Take a stable position as his father's successor at St. Andrew's Church in Epworth kasi ang father niya ay pastor din. Mananatili ba siya doon para maging yun nga, successor, or siya ang papalit sa papa niya, or embark on a challenging missionary journey to Georgia, from England to Georgia, America. So US yan. So far from home, napakalayo. Then naghanap siya ng guidance, nagpray siya and consulted some friends, thus nagmeditate siya. Napunta siya sa isang lugar, ito kung saan merong stained glass window, at nakita nyo doon si Jonah at saka yung great fish. So the image reminded him of the consequences of running from God's call. Kasi parang ang lakas ng ang tawag ng conviction or leading ng Lord na umalis sa kanilang tahanan or sa pinagpapastoran niya, bagamat doon komportable na nandun yung parents niya sa comfort zone. And then nagtanong siya sa mama niya, okay lang po ba na mag-mission ako or somewhere, sabi niya. So he was encouraged by his mother's word. Ito ang sinabi niya, had I 20 sons, I should rejoice that they were all so employed, though I should never see them more. Kahit kung meron akong 20 na mga anak, kahit kung para sa Panginoon lang din, kahit umalis na sila, para mabawasan din daw yung kanyang papakainin, kahit hindi na daw makita, basta para sa Panginoon. So Wesley chose the missionary path, and he and his brother Charles set sail for America on October 21, 1735. So though the mission was difficult, actually very difficult, it shaped him into the leader of the Methodist movement. So ayan, meron ditong Tagalog. Bibigyan ko kayo ng copy, yung mga officially enrolled. Ito pong copy na to ay dalawang klase. Isang PowerPoint at saka isang public link. Ang tawag dito sa gamit ko ngayon ay public link. Kung saan, active din po itong mga, pag kinlik nyo yan, halimbawa, i-click ko po ngayon. Dadaling kayo sa isang website. Ito po yung ating website, Mobile Bible School. Nandiyan yung mga tuition fee natin, digital art course, then mga curriculum, kung anong course. At meron din akong article dito ng Pastor's Notebook at saka mga Tagalog Gospel. So ito yung isang inilagay ko about kay ayan, kay John Wesley. So tinagalog ko po para sa, ipopost ko rin ito sa Pastor's Notebook. Nauna na rito sa ating website para mailagay ko rin yung link doon sa Pastor's Notebook. Yan yung payo ng kanyang ina. Kung may dalawang po akong anak na lalaki na naisin ko na lahat sila ay maglingkod sa Diyos kahit di ko na sila muling makita. Yan. Then, as of now, 80 million na po ang kasapi na may impluensya ng Methodist. So, kahit United Methodist man yan or Western or Wesleyan, influence po yan ni John Wesley.
tsaka ni Charles. So, yan po. Balik tayo sa ating presentation. Basahin nyo na lang po. Bibigyan ko kayo ng copy niyan. At pwede nyo rin pong i-share yung link ng ating article. Pag kinlik nyo rin itong stained glass window, doon din kayo dadalhin sa short story ni John Wesley. Pwede nyo isingit sa illustration ng preaching. So, doon tayo sa essential ingredients of a church planting movement. So, ito yung mga ingredient. Hindi malasa ang isang pagkain kung kulang ng sangkap. Hindi mo naman pwedeng tawagin na adobo ang adobo kung paminta lang nakalagay, di ba? So pag kinain mo paminta lang, pangit. Paano pag suka lang, ang pangit din. Paano kung toyo rin? Iba rin ang lasa. Toyo tsaka karne lang. O kaya karne tsaka laurel lang. So kailangan itong ingredients na to ay sama-sama at magiging malasa o mas maganda ang atin pong pagmimisyon. Yan, may tumatawag. Gusto pong pumasok din sa ating live. Replyan ko lang. Ayan. So, yan. Vision. So often, pastors only see the little flock they have, and for them, the ministry. So means looking after these souls. Akala natin yun na yung ministry natin, yung kokonti. Di bale, kung ikaw ay pastor at diyan ka talaga, yan lang ating parang gift, hindi naman pinipwersa na magpakalayo-layo na tulad na maging missionary, no? So meron din talagang may calling na mag-mission, meron na hindi. So meron lang sa magmi-mission sa tabing barangay lang din, sa sariling bayan, kabilang bayan, pero yung lalayo ng husto, talagang hindi na pastor yon. He was called to be yung apostle or God sent sa isang lugar, and then tulad ni Apostol Pablo, lilipat na lilipat pagkatapos makapag-church plant dun sa mga lugar. So, naipaliwanag natin yun nung 4th online lesson natin. So, balikan na lang po natin. So, we need men like John Knox. Sabi ni John Knox, Lord, give me Scotland or I die. So, we need visionaries that are prepared to take the challenge from Jerusalem, Judea, Samaria, and the ends of the earth. At pinaliwanag natin yung Jerusalem, Judea, Samaria natin. Locally or inside the family, pwedeng ang Jerusalem ay ang iyong immediate family, mga kapatid, magulang, ganun. Or kung ikaw ay may pamilya na, yung mga anak mo, asawa mo. Then yung Judea mo ay yung mga family mo na, relatives, mga kapatid ni mother, kapatid ni father. Yung Samaria natin ay yung mas malayong part din ng relatives. Or kung pwede tayong lumayo ng konti, kung ang Jerusalem mo ay yung church, inside the church, ang magiging Judea mo ay outside the church, which is locally yung kalapit barangay, kalapit purok, or municipal area, ganun. And then ito yung Samaria ay magiging regional area mo na, and then yung ends of the earth mo ay kung ano pa rin to, national. So, ibang province. Pero kung global, ang Jerusalem natin ay yung ating municipal, yung magiging Judea natin ay regional, and yung Samaria ay national, yung ends of the earth ay magiging global. So, yun yung tinatawag na allegorical ng Jerusalem, Judea, Samaria in mission. So we need pioneers that will not give themselves rest until there is church within easy access of every person in their community. So we need visionaries to see the church, to see churches where there are no church. At ganun yung heart ko na kapag habang nagdadrive ako, motor man yan, tricycle, pag napapunta ako sa isang lugar na parang walang church dito, ang daming bata, ang daming community, sana may isang church dito sa lugar na ito. So parang yun yung pinagpe-pray ko. May pinibenta po ba ditong lupa? So yun ang talagang laman ng heart ko. And
Ang hirap naman ng start ka lang ng start, walang naiiwan ng mga pastors. That's why I'm praying talaga na magkaroon ng tawag dito, focus sa leadership and pastoring na maide-deploy natin kapag nag-spark ulit tayo doon. At this time, inumpisa natin yung online school, doon tayo muna maghuhubog. And then, nag-post ako ng konti sa church planting eh. Ang huling church planting natin ay 3 years ago. So, 2 years ago. Yan na. So parang feeling ko pag mga 3 years, 4 years hindi nakapag-start ulit ng church ay hindi ako mapakali. So, pero ito yung focus muna natin ngayon, online school. So we need visionaries to see churches where there are no church. At yung example ko nga dito mismo sa Poblacion North, isang barangay, walang gospel church. 2016, pinicturean ko yung second floor ng 7-Eleven. 2018, naging church yun pero hindi ako ang pastor. 2020, umalis yung pastor doon at yung buong congregation, ako ang pumalit. And 2021 or 2022, nakabili tayo ng lupa mismo doon din sa barangay ng Poblacion at ngayon, tatayuan ko sana yun ng apartment type pero binigay ko na lang kay Lord kasi yung vision na binigay sa akin ni Lord is God-given vision, yun yung maghahari, hindi yung sarili kong vision. At sabi ko kay Lord, papatayon kita ng bahay pero ikaw nang bahala magpatayo ng bahay ko. Pag ako nagpatayo ng bahay ko, maliit. Pag ikaw, malaki. So, looking not only here on earth, but sa coming, hindi man dito matupad o matupad man, bonus na lang yon. Ang akin talagang tinitignan ay yung tahanan natin sa langit. So, we need visionary. However, it is not good enough that the leader is a visionary. Kulang yun pag visionary lang. The whole movement must be passionate about the vision. Dapat may influence ka sa vision na yon. So, ang hirap nga actually, noong 2016, hindi pa kasi time. Bagamat may mga nag-abroad ng church members, sinubukan ko silang itap. So, hindi pa rin hinog. Hindi sila committed. Nag-promise man sila na pag napunta po ako dito sa abroad, magbibigay ako ng church ng tithes or donation. Pero wala naman nangyaring ganun. Siguro nagbigay isang beses sa loob ng term niya ng 2 taon. Pag uwi, chocolate, shampoo, sabon. Yung kadalasan na binibigay, no, perfume. So, ganyan talaga ang buhay ng pastor. Sinong relate dyan? Magsabi ng amen. May mga relate dyan sa sinasabi ko. Amen. O, di ba? Siguro halos lahat ng pastor dito relate. At kung mayroong mga nasa abroad dito na may pangako kayong ganyan sa pastor nyo, ayan, ginigising kayo ni Lord. Strategy, hindi pwedeng vision lang. Anong strategy mo? Kapag wala ka pang clear plan, ipag-pray mo hanggang bigyan ka ng Lord. Huwag kang titigil sa prayer kung wala pa talagang clear plan. At kung may kasama sa plan yung prayer, siyempre. Pero hindi doon natatapos sa prayer lahat. Kailangan kumilos. At may mga different kinds of strategy na tinuro tayo. I-review nyo na lang po. So, farmers have a plan for growing crops. Kanya-kanyang strategy, di ba? Meron yung, kung ito ay palay, merong sabog tanim, meron din yung talagang itatanim mo na by layer. Ngayon, meron ng tinatawag na planter at saka reaper. Yung makina na magpa-plant, reaper na rin or makina na rin na mag-harvest. So, different kind eh. So, ganun din. Yung army, general, they have a plan for winning battles. So, good business owner have a plan for success. In the same way, anyone who want to start a new church, kailangan din magplano. Yung plano na yon hindi plano ng tao, kundi plano from God. So, without praying for a clear plan and following a vision based on strong values, the work will not succeed. Kaya dapat may strong values tayo doon. Mamaya, meron tayong mga isi-share, characters, at saka pitfalls of church planter and church planting. So, everyone in the church planting team must understand the plan and work together to follow it. Merong mga, syempre, halimbawa, maliit lang na church organization tayo galing, ay hindi tayo makabuo ng team, at least meron tayong mga church leader na sumusuporta sa atin. So, yun. Then, leadership. So, we have to raise leader for the future. Hindi lang pwedeng tayo lang.
So true church planter does more than grow one church. Diba? So they train others to plant more churches. Noong 1994, may isang Malawian pastor, ang pangalan ay Henry Homanya. Kakaiba kasi African. Basta Henry na lang. At siya po ay dinisciple ni Danny Vermeulen. Ito pong itong gamit na workbook natin ay 90% galing doon kay Danny Vermeulen. So meron na kayong kopya. Yung wala pa, PM nyo ako mamaya. Isi-send ko po dyan sa GC. So mga wala pa sa GC ng church planting, i-add ko po kayo. So at the time, si Henry is leading a small and struggling congregation, but he felt called to plant churches. So ang ginawa ni Danny, took him under his wing and mentored him. So minentor siya ni Danny, itong si Henry. So Henry had to decide whether to focus only on growing his church or lead a movement. So ang pinili niya, he chose to lead. And after that, ngayon si Henry leads Antioch Ministries. So training new church planters every year. Yung Antioch Ministries, kalat yan hanggang dito sa Pilipinas po nakarating. So their focus is on reaching the Yao tribe in Malawi, si Henry po. A group that is 95% Muslim. So ito po yung isang church sa Malawi, sa Yao tribe. Yao tribe yung may suot-suot ng grass, tas ikot sila ng ikot. Hindi nakikita yung tao sa loob. So their success comes from Henry's commitment to training others, just as Danny has invested in him because of this. So the churches they planted have gone to plant even more churches. Naging multiplication talaga. Strong leaders must always invest in others. They should create opportunities for new gifted leaders to rise. Even Jesus prepared his followers to continue his work, saying that those who come after him would go do even greater things. Kaya sabi niya, mas sigit pa ang magagawa o mas dakila pa magagawa niyo kaysa rito. At ayun nga, mas lumawak ang gawain dahil sa empowerment ni Jesus Christ. So we are being empowered by one leader na nag-influence sa atin, so we have to empower others also. And then sa sacrifice. So isang ingredient yung sacrifice. Hindi talaga pwedeng walang sacrifice. Hindi pwedeng mag-church planting na walang sacrifice. Unang-unang isa-sacrifice mo dyan, pamilya mo eh. So, dun sa missionary work, yung 20 years old ako, iniwan ko talaga ang family ko. Bound kami sa utang, 300,000. Nagtrabaho ko. Tricycle driver, nag-apply ng mas mataas na trabaho. College na po ako nun, no? Tumigil ako ng isang semester. Pero ang lakas ng calling ni Lord sa akin. So, mas pinili kong sumama sa isang pastor na nag-mission. At nasaktan ko talaga yung mother and father ko kasi nag-aaral na ng college yung mga kapatid ko. Ako ay parang mission yung nasa heart ko. I give up my college work or college schooling. At syempre hindi nila maintindihan. Ay hindi ko ina-advise din yun sa mga young people. Huwag niyo akong gayahin, sabi ko. Ang calling ko unique. So ayun, to make the long story short, mas pinili ko talaga ang mission kaysa magtapos ng college. Pero nung nag-Bible school naman ako, talagang nagsunog ako ng kilay, halos di ako matulog din na mag-aral ng halos yung buong library nabasa natin, table of contents. Pag may nagtanong yung teacher, alam ko na kung saan nahanapin yung ano niya. And ayun, by God's grace, bachelor, 3 masteral, 1 doctorate, magiging 2 na by God's grace. So, ganun ang nangyari sa akin. So, sacrifice talaga. Family yung number 1 na may sacrifice mo. Pero kapag ikaw ay pamilyado na, may anak ka, tsaka asawa, ay hindi pwede yung lalayasan mo lang sila bigla. Buong family talaga dapat magkakasama yan. So, ito yung isang example natin, yung VCICM. At itong VCICM led by, kalimutan ko yung yung pinaka-founder nila. So, Victory din pero hindi yung Victory Church. So, isa sa mga church dito, ito yung sa uncle ko po. Nag-start po sila 2006. Led by Pastor Carlos. Sa garahe lang. Then after 2 years,
Itong garahe na, nagturo pa nga ako dito ng instrument, nagpiano, gitara. So, nanggaling na rin ako diyan. Nung nagpunta ako dito na nagturo, pastor na po ako noon. So, mas nauna ako na magpastor kaysa sa uncle ko. So, after 2 years, ayan na, may nag-donate ng lupa, and then tinayo ng church, nagtulong-tulong. May isang naging member silang seaman, which is pamangkin din niya. At nagkaroon ng church. Nagkaroon sila ng si Pastor Carlos Posadas po from San Carlos City. So ang kanilang ito yung kanilang program, Win, Build and Send. Parang yung kanina rin. Win, Assimilate, Disciple and Sending. So they step out in faith, nagkaroon ng Bugalyon Pangasinan na outreach mula din sa mga kapatiran dito sa loob dahil sa salitang Win, Build and Send. And then last year ata ito, nagkaroon na naman sila sa San Carlos City, Supo, garahe lang din. So parehas ito rin, ang garahe lang din, tabi lang to ng bahay. Kasi doon sila nagsimula. Kaya ayan ganyan na ganyan talaga. So ang model parang okay lang 'yon, magiging ang inspiration diyan lang kami nag-start. So sipag lang, sacrifice lang. So sa guidance ng Lord, ito 2024 na-start itong Supo. And then 2017 itong Bugalyon, then itong Supo San Carlos, barangay, medyo malayo dito sa church na ito sa Gulo. Ngayon, mula dito sa garahe na ito na itsura nila. So pinagpala na ng Panginoon at umabot sila ng 100 plus. Siguro mga 16 kilometers or 12 kilometers away from main poblasyon or city proper ng San Carlos, itong baryo na to. Hindi mo akalain na sa loob ng baryo may ganyan kagandang church building. And may ginawa silang mobile church na kung saan hindi makapagsimba yung isang leader nila ng church at engineer siya, kung saan ngayon siya ma-assign, yung mga worker niya, yun na yung church niya. And sometimes may mga regular siyang kasama dyan na kung saan sila ma-assign, nandun sila sa mobile church. Kung merong mobile Bible school, meron ding mobile church. So under siya ni Pastor Ramel Posadas kasi hindi sila makapag-church eh. Instead na ang ginagawa kasi ni Pastor Ramel, pag na-assign sila sa isang lugar, maghahanap sila ng church kung saan lahat sila doon sasamba. Naakay niya lahat ito. So, bakit hindi nilang kayo pa rin kahit saan kayo magpunta? And then, mag-akay na rin kayo. Then, pag-iwanan nyo na yung mga bagong kaluluwa, yun yung intriga nyo doon. Pero kayo as one church na rin. So, mobile church. At nag-start sila noong 2023. Ito ay sa Apayao. So, until now, kung saan sila mapunta with Pastor Ramel, solid sila na church. Diba? So, isang movement na yun. Sacrifice talaga. And another ingredient is respect for the greater body of Christ. Kailangan talaga ng collaboration dito eh. Some church movement fall into a trap of isolation. Sinasabi nila na, oy, meron ng church dito sa barangay, dadagdagan mo pa. Parang minsan ganun eh. Unethical naman yung ganyan. Dala-dalawang church sa isang barangay. Sa mga provinces minsan ganun kasi ang iniisip nila. Thinking they alone represent the fullness of God's kingdom. 'Di ba? However, no single church or organization can fulfill the Great Commission by itself. Kahit sabihin natin may isang church doon, hindi mo masaturate yung buong barangay. Hindi lahat 'yon magiging miyembro mo or magiging miyembro ng church doon. At mostly nga kapag may nauna na doon na, halimbawa, magkaaway, pero parehas sila na matagal na sila magkaaway sa community or barangay, pero nauna yung isang nashiran mo, yung isa nashiran mo din at naniwala din. Ayaw nila na kapag nandun yung isa pupunta rin. So ang mangyayari doon, kapag may bagong church, doon siya sa kabila. Kung natauhan siya, naliwanagan siya, sa iba siya pupunta. So wala talagang absolute na isang community or barangay na mawiwin ng isang church lang. Hindi talaga kaya. Maliban kung yan yung remote area talaga na isang community lang. Pero yung barangay, maraming zone, marami ng tao sa panahon ngayon. So, a wise leader recognizes the value of working alongside others and seeks strategic partnership to expand the reach of the gospel. Kapag medyo nahihirapan na kayo sa isang lugar, o kahit sabihin natin, hindi pa kayo nahihirapan, pero
may Bible study ka rin doon, may pastor na gustong mag-plant ng church malapit doon. Huwag nating hahadlangan yun. Bagamat nasi-threaten tayo, baka malapit na doon na siya magsamba. Kung ikaw talaga ang kinalakihan niyang pastor, hanggang kamatayan, ikaw talaga. Pero kung dumating ang point na doon siya pumunta, at least nagtutuloy, di ba? Wag lang kulto yun talagang mapuntahan doon. So one time, I started this church in the garage. Sa isang zone lang din ito. Parehas na barangay pero kabilang zone. Ang ginawa ko ay kahit iisang barangay, instead na may ibang church na papasok dyan, tayo na lang din nag-start pero ibang zone. So ang tawag ko dyan, satellite, barangay satellites. So sa isang barangay, ang ginagawa namin, kada zone, may mga hahayo doon. So saturation talaga. So hindi namin sila maakay papunta sa church. Di yung church nang pupunta sa kanila. Kahit sabihin mo na anong pangalan ng halimbawa, Hilltop Baptist Church. Sa isang barangay, may 3 Hilltop Baptist, ABC. Walang problema dun eh. Yung iba kasi parang masyadong denominational at yung parang ang set nila ng utak ay dapat meron na tayong church dyan. Dyan na lahat. Hanggat maaari, hakutin nyo or something. So, ewan ko, iba, may maganda rin naman yung ganun, pero hindi mo talaga madadala lahat. As in, ang church talaga ang inutusang humayo. Hindi naman sabi ni Lord na make them go with us, kundi go. Punta ka doon. Ikaw ang pupunta. Tayo ang pupunta sa kanila. Tama po ba o mali ang concept? So, yan. So, instead of viewing others' church planter ministries as a competition, they should be embraced as fellow laborers in God's mission. Ngayon, nung ini-start ko to, merong nag-start din dyan. House church din. Malapit lang, as in. Ilang hakbang lang ang lapit. So, dahil may membro sila din dyan na kapitbahay lang nitong church, ng bahay nito, nag-start din sila doon, which is meron din silang ibang compound. Doon una, nasasaktan ako. Kinausap ko yung pastor kasi isang organization kami dito ng Lupaw Pastors noon. Pastor, meron na rin kaming gawain. Sabi niya, ganun talaga. Sabi niya, kung anong kalooban ng Lord. So, saan niyo po ba plano mag-start ng church building? So, kung saan ang kalooban ng Lord, yun lang sagot niya. Siyempre, oo nga naman, sa akin, tama nga naman yun. Alang naman papangunahan mo si Lord. At nung una, nasaktan ako. Pero kinalaunan, so pagkatapos nito, sa kabilang barangay, nag-start na rin tayo doon. Ito na yung ikalawa. Ang dami, nasa ilalim lang kami ng tolda. And dito, hindi sila natuloy dito. Kung saan ako pumunta, mas tinabihan nila ito along the highway pa. So, ibig sabihin, ako, kubo lang yung tolda dito, pero nakabili sila ng lupa. So, lahat ng nandito, nakapitbahay nung iba dyan, nagpupunta ngayon dito. At sabi ko kay Lord, ang hirap naman na wala akong mabiling lupa dyan. Tapos, yung dinisciple ko, medyo tamad din. So, ang ginawa ko talagang one kingdom mindset na lang. Isang kaharian lang naman tayo ng Diyos. Di ba? So, sabi ko, kung nahihirapan po kayong pumunta doon, dyan na lang po kayo sumamba. So, masakit man sa akin, pero binigay natin. So, eto na ngayon yun, yung church na yun. So, hindi namin ka-organization, pero ang kaisipan ko kasi, ganyan talaga eh. Sabi nga ni ni Pablo, di ba, ako ang nagtanim, iba ang nagdilig, pero ang Diyos ang nagpapalago. Bagamat iba-iba ang pangalan niyan, mga kapatid, huwag tayong masasaktan na may ibang organization na kukupkop. Kasi same nakaharian yan. Pagdating natin sa langit, hindi namang first heaven, second heaven, o langit number 1, langit number 2, o pangapangalan yung organisasyon doon. Hindi eh. Diba? Iisa lang tayong pamilya. So, kapag may denominational mindset ka, medyo baguhin natin yan. Lalong-lalo na kung may pagka-church planter ka na puso, ay kailangan mabago yon. Pero pag pastor yung puso mo, naintindihan ko kayo kung overprotective tayo. Pero sometimes, ang masasabi ko lang, if there's a grace to accept some members from other church, may grace ka rin dapat to release
the members of the church under your care to go into another church. 'Di ba? Parang kumbaga, ang tingin natin pag may mga galing sa ibang church pupunta sa atin, opportunity. Yung iba ganun eh. So dapat tignan mo yung lilipat, opportunity din sa iyo. Gawin nating equal yung ating pananaw sa ganung pagkakataon. At minsan may nagpaalam na naman sa akin, Pastor, naisip nga namin na parang lipat na lang kaya kami. Sabi ko, ang reply ko, maganda yun. Kasi may blessing ang paglipat, may blessing din ang pag-stay. Tama o mali? Sino ang disagree sa inyo sa akin? May blessing ang paglipat, may blessing din ang pag-stay. At ako ay mula rin sa IRM, EMLF Reform Movement sa Tanyong, then lumipat ako kung saan nagamit ako at na-mold ako sa okay lang po, sige po. May nagpapaalam. And lumipat tayo. Okay lang din na bagamat napasama sa nilipatan ay sa pinag-alisan, pero mas na-mold ako doon at doon ako nag-mission. Then yung sending church ko sa mission, nag-Bible school ako. Inadapt ngayon ako ng Bible school. Hindi lang ako mapaaral. Nagpa-under din ako sa church nung Bible school na yun. Which is hanggang ngayon, doon ako nagsuserve. God's grace, and 20 years na tayong full-time nga sa ministry at the age of 41. So kalahati, lampas na ng kalahati ng edad ko ay full-time tayo. Kaya isipin natin na kailangan ng support. Support lang. Kapag merong papasok doon, tulungan nyo kung saan wala pang gaano, doon nyo papuntahin. Or kung talagang doon na sila, malapit sa inyo, i-welcome nyo lang. Ang mahalaga, mag-start doon, healthy ang relationship nyo, and huwag nyo isipin na kalaban sila, kundi kakampi sa soul winning. Amen po. Even though hindi completely 100% na same practices kayo, basta ang mahalaga, same kayo ng major doctrine. So, yan po. True kingdom growth happens when believers unite, share resource, and collaborate in reaching the lost. Kaya natutuwa ako sa isang barangay, maraming mga churches, kapag barangay night, sama-sama sila nagtutulungan sa mga Thanksgiving, ganun. So, ganun din kasi dito sa sa aming munisipyo. At nawa, ganun din po sa inyo. Walang insecurean. Sa Mobile Bible School, tayo'y nagtitipon online. Sa tahanan man o saan ka man naroroong